Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat at welcome pong muli sa ating pong Friday Bible Study. Ating pong pagsama-sama tuwing weekend mga kapatid para po sa isang united prayer. Kamusta po ang bawat isa? I pray na ang bawat isa po ay nasa mabuting kalagayan kahit po ganitong medyo maulan ng hapon. At sa mga kasalukuyan naman po na pauwi pa lang sa kanilang mga trabaho ay ang protection po ng Lord ay sumainyo mga kapatid sa inyong pagbiyahe. And kung meron kang katabi ngayon na kasalukuyan ding nakikinig at nanonood, ay batiin mo siya ng congratulations. Congratulations kasi muli, pinakita na naman ng Diyos ang kabutihan sa kanyang buhay o sa ating buhay na kung saan pinahintulutan niya tayo na muli ay magkasama-sama at makarinig ng kanyang mga salita. Dahil kung titingnan natin mga kapatid, no, napakaraming tao o mga person, mga kapatid, na hindi na nagkakaroon ng tsansa sa halos araw-araw na pagdaan ng ating buhay ay hindi na nagkakaroon ng tsansa or yung nga sinasabi ng ating topic ngayong linggo na ito na it's too late. Amen. Hindi na sila nakakaroon ng chance para muli ay makapakinig ng mga salita ng Diyos, ng mga bagay na dapat ay nalaman nila nung sila ay nabubuhay at sila ay bago pa man mahuli ang lahat sa kanilang buhay. Amen. Ngayon mga kapatid, no, yung topic po natin this week ay napakaganda. Dahil tinatalakay dito mga kapatid kung ano ba yung mga dapat nating isaalang-alang. Yung mga mostly ay nakakaligtaan natin or yung namimislok natin sa pang-araw-araw na pamumuhay na hindi natin nakalain na napakalaking impact pala. Kaya po nung mga nakaraang linggo, actually, ay kami po ay kami ay namasyal or kami po ay kumatawan ng ating pong simbahan sa mga members po natin na sad to say ay yumauna. At na-realize po namin mga kapatid na gaya ng topic ngayon na may mga araw at may pagkakataon talaga na supposedly dapat nating pinaghahandaan at dapat natin isinaalang-alang dahil darating yung araw na hindi mo na pwedeng balikan. It's too late, ika nga. Amen. Mga kapatid, ang title po ngayong week na ito ay What Every Soul Must Know Before It's Too Late. Kahalintulad din po nito mga kapatid na ano ba ang mga bagay na dapat malaman nating mga tao bago mahuli ang lahat. Pag sinabi ba nating mahuli ang lahat sa ating buhay, sa tayong mga tao, mostly kasi lalo na yung mga kabataan, ang iniisip po nila ay tapos na ang lahat sa buhay nila kapag sila ay nag-fail. Nag-fail sa isang relasyon, nag-fail sa isang pangarap, akala nila tapos na ang buhay. Pero hindi kasi ito yung sinasabi ng Diyos o sinasabi ng Bible na it's too late. Naalala ko po yung laging sinishare po sa ating simbahan na meaning ng word na Bible, mga kapatid. Na ang sabi po doon ay ito yung kumbaga Bible is the instruction before, sabi niya, living na L-I-V-I-N-G, yung pagtira o yung pamumuhay, and leaving o yung pag-alis, L-E-A-V-I-N-G, from earth. Mga kapatid, no? Ngayon, iisipin natin, oo nga naman, ito ang Bible ay isang instruction na kung saan talagang masusubukan natin or makikita natin yung mga bagay na dapat nating alalahanin bago pa mahuli ang lahat, bago natin lisanin ang mundo. Pero paano naman, Kuya Joe, yung living? Ibig mo bang sabihin, hindi pa tayo pinapanganak, ay dapat malaman na natin ang sinasabi ng Bible? Actually, mga kapatid, no, meron pong kasabihan, tayong mga tao, na life starts at 40. So, ang buhay daw po ng isang tao ay nag-uumpisa kapag ka 40 years old. Pero ang katotohanan po sa kasabihang ito, ang totoo po ay life starts when we started to know Jesus.
So, ibig sabihin mga kapatid, mag-uumpisa pa lamang yung living sa buhay nating mga tao kapag nakilala na natin ang Panginoon. At yun ang kahalagahan at yun ang tinuturo ng Bible. Ang sinasabi na meaning ng Bible is instruction before living. Bago ka mamuhay bilang isang Kristiyano or para mamuhay ka bilang isang Kristiyano, ito yung instruction. At alam nyo, sabi niya sa number 1, mga kapatid, gaya ng i-share po ng ating mga kapastoran, ang number 1 na sinasabi dito, we must know na ang God's love or yung dapat alam ng mga tao na ang Diyos ay mapagmahal. Ang pagmamahal ng Diyos ay unconditional. Ika nga, ibig sabihin nito mga kapatid ay kahit sino ka pa, ano pang pangalan mo, o ikaw man ay nagkasala, yes, kahit ikaw ay naging makasalanan mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ay conditional para sa lahat. Amen? Pero technically mga kapatid, ito yung bagay na dapat din natin malaman. Ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat, subalit ang benepisyo ng pagmamahal ng Diyos mga kapatid ay tanging nailalaan lamang dun sa mga tao na kung saan sila ay naniniwala. Gaya nga po ng sinabi sa John 3:16, now for God so loved the world. Amen? So, lahat ng kanyang nilalang sa mundong ito ay minahal niya. But whoever believes in Him, kay Jesus, yun lamang ang maliligtas. So, ibig sabihin mga kapatid, gaya ka ng sinasabi ko, ang pagmamahal ng Diyos, dapat malaman ng bawat isa na ang pagmamahal ng Diyos, yes, unconditional. Pero ang benepisyo ng pagmamahal ng Diyos, gaya ng salvation, mga kapatid, ay may kondisyon bago mo makuha. Ang God's love, mga kapatid, napakaraming scope niyan sa buhay natin bilang Kristiyano, sa buhay natin bilang tagasunod ng Panginoon. Hindi lang ito basta sa salvation. More likely, ito ay tungkol sa inilaan ng Diyos na kaligtasan para sa lahat ng tao because that's the end. Yun yung ending ng story, not ng creation sa ating mga tao. Amen? Pero alam nyo, ang God's love, mga kapatid, umaabot even sa iba't ibang bagay, gaya ng blessing. Don't get me wrong, mga kapatid, no? Normally kasi, ang iniisip ng karamihan ng tao, dahil mahal sila ng Diyos, or mahal tayo ng Diyos, ang tanging hinihingi natin sa Diyos ay maging milyonaryo. Amen? Maging mayaman. Actually, mga kapatid, ang Bible po na instruction na dapat na din natin malaman bago mahuli ang lahat, na ang Bible po, ang salita ng Diyos ay kailanman hindi tayo tuturuan maging milyonaryo. Hindi tayo tuturuan maging milyonaryo, mga kapatid, pero tuturuan niya tayong mabless. May bigay yung provision at makontento sa kung anong blessing ang binigay sa atin. Meaning, mga kapatid, hindi lahat ng mga nakakakilala ng minamahal ng Diyos ay gagawin niyang Haring Solomon, na kung saan trilyon-trilyon ang ibibigay sa iyo. Ang ibibigay sa iyo, ang ituturo sa atin ng Bible, mga kapatid, ay para paano ba tayo mabibless. At ang blessing, mga kapatid, ay hindi lang sa lapi. Pati rin yung mga bagay na inaalis sa atin ay isang blessing din. At, especially mga kapatid, tinuturuan tayo ng Bible para makontento sa kung ano ang binigay ng Diyos. Amen. Ulitin ko, mga kapatid, no, don't get me wrong. Ang salita po ng Diyos, ang Bible ay hindi tayo tinuturuan maging milyonaryo. Pero kung ang kalooban ng Diyos ay i-bless tayo para maging milyonaryo, makontento tayo kung ano ang ibinigay niyang milyon sa atin. Dahil ang bawat milyon na ibinibigay sa atin ng Diyos ay may purpose in order to bless others. Amen. And then yung number 2, tatalon po ako muna, no? Sa number 2 kasi is sin separates. Kasi, pupunta po ako sa number 3. Una, ulit sa number 1 ay God's love. God's love is unconditional. Number 3, ang sabi niya ay faith is essential. Essential, ibig sabihin, ito ay kinakailangan. Saan? Ito yung sinasabi ko po sa number 1, mga kapatid, no? Na ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat, subalit, ang mga benefits na makukuha sa pagmamahal ng Diyos ay merong prerequisite.
at faith ay essential, dyan sa prerequisite na yan upang makamtan. At ang sabi niya dito, faith is essential and must believe to be saved. Nakita natin mga kapatid, kailangan mong maniwala para mailigtas. Ang gano'n na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa bawat nilalang sa mundo, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na kung sino man ang maniniwala, yung prerequisite niya mga kapatid, whoever believes ay maliligtas. Amen? Na merong nire-require ang Diyos na gawin ang isang tao. Na ang akala po kasi, nagiging mindset po kasi ng karamihan ng mga tao na, mahal naman ako ng Diyos. Kahit po kung lalabas tayo ngayon sa ating pong mga bahay, kapag may naghanap po tayo dyan na busy sa gawain, tinanong natin, mahal mo ba ang Diyos? Sasabihin niya, mahal ako ng Diyos. Sigurado ka ba na ikaw ay maliligtas na? And normally, komportable sila. Sasabihin nila, maliligtas ako kasi binoprovide naman yung mga bagay na kailangan ko. Pero nakakalimutan nila mga kapatid na mayroong prerequisite. Kasi kapag dumating yung punto na paano kapag wala na yung dinadaluyan ng kanilang pagpapala, hindi na ba sila maniniwala sa Diyos? Sasabihin na ba nila, ay, hindi ko na pala mahal ng Diyos? Ay, hindi na pala ako mahal ng Diyos kasi nawala na yung faith ko. Ang sabi niya dito, faith is essential. At sinasabi dito mga kapatid sa Hebrews 11, 1 and 2 mga kapatid, no? Sinasabi na ang faith kasi mga kapatid ay ito yung assurance mo sa isang bagay na magkakatotoo at matutupad regardless kahit hindi mo yan nakikita. Amen. And faith is essential in order for us to be saved, to get the salvation, yung perks ng Diyos, ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Ang karamihan po ng mga tao ngayon, at dapat natin malaman bago mahuli ang lahat, alam niyo po, ang salvation ay hindi po nawawala. Ulitin ko po, ang salvation ay hindi nawawala. It cannot be lost. Don't get me wrong, mga kapatid. Salvation cannot be lost because we cannot lost something na hindi naman sa atin on the first place. Ang salvation, mga kapatid, it is given. Ibinibigay. Perks. Even sa mga trabaho po natin, yan po ay hindi mandatory. Yan po ay benefits na kung saan ibinibigay ng employer o yung ng Diyos para sa mga sumusunod at sa papatuloy na nananampalataya. Kaya yung hindi po natin pwedeng sabihin na nawala ko yung salvation. No. We cannot lost something that we do not own. Instead, mga kapatid, hindi lamang ito na ibibigay ng tama sa atin. Kaya nga always natin dapat itong hinihingi. Hinihingi sa Diyos. At always dapat itong naibibigay ng maluwag ng Diyos. At paano niya ito naibibigay ng maluwag? Ito yung sinasabi po. Ito po yung sinasabi sa number 6. Mga kapatid, no? Through Jesus. Because Jesus is the only way, mga kapatid, ng salvation. Siya lamang ang makapagbibigay ng salvation kasi siya lamang ang nagmamay-ari nun. At yun ay pinamimigay niya sa mga tao na naniniwala lamang. Amen. Wala na ba iba talagang way, Kuya Joe? Yes. Alam ko, ito kasi yung nagiging question or nagiging butas or theory ng karamihan na napaka-imposible naman na wala nang ibang paraan. Actually, wala na pong ibang paraan. Dahil umpisa pa lang, sa John 3:16 pa lang, mga kapatid, pinakita na ng Diyos na ibinigay niya yung only one. So ito na lang yung way. Ito na lang yung kaisa-isa kong anak, ibibigay ko pa rin sa inyo dahil siya na lamang ang nag-iisang solusyon. At ang solusyon na yan, mga kapatid, dapat nating malaman bago mahuli ang lahat,
dapat nating inaalagaan at patuloy na maibigay sa atin. Kaya nga araw-araw dapat tayo naboborn again. Araw-araw dapat natin siyang tinatanggap. Para araw-araw, laging ibibigay sa atin yung kaligtasan. Amen. Kung makikita po natin, no, yung number 1, number 3, and number 6, ito yung mga rulings or yung guidelines na kung saan, ito yung mga bagay na guide natin, na dapat nating malaman, dapat nating isaalang-alang bago pa mahuli ang lahat sa ating mga buhay. Kasi bakit? Kapag dumating yung punto na huli na ang lahat, ito yung sinasabi natin mga kapatid sa number 4, sa number 4, yes, na ang sabi is, judgment is, number 3, na kung saan sinasabi ay, number 2, sinasabi ay sin separates. Kasi bakit? Kaya nang sinabi dito sa Isaiah 59:1 and 2, mga kapatid, darating yung panahon na pag tayo ay gumagawa ng kasalanan, mahihirapan na ibigay sa atin yung kaligtasan. Kasi nahihirapan ng Diyos, sabi dito sa Isaiah, ay magkakaroon ng barrier sa pagitan natin at ng Diyos at mahihirapan siyang ma-recognize yung itsura natin or even marinig yung tinig natin. So how come na mahihingi natin ulit yung kaligtasan sa Kanya? At sinabi rin po sa Psalms, mga kapatid, no, ang taong nagkakaroon ng pagkakasala, mga kapatid, ay nahihirapang dinggin ng Diyos. In worst case, even sa Genesis pa lang, mga kapatid, sinasabi na ng Diyos dito or pinakita na ng Diyos na dahil sa kasalanan, nagkakaroon tayo ng motive na kung saan itatago natin yung sarili natin. Sa Genesis 3, ginawa ni Adan at ni Eva na kung saan kung sila ay nagkasala nang dahil sa kasalanan, mas minabuti nilang magtago. At yes, dumarating ang panahon, mga kapatid, na even ang Diyos, hindi tayo makita. Pag hindi tayo makita ng Diyos, mga kapatid, mahihirapan niyang ibigay yung kanyang pagmamahal. Minsan kasi, mga kapatid, tayo, para tayong mga kabataan, yung mga anak, sa kanilang mga magulang. Akala natin, mga kapatid, na yung mga perks ng ating pamumuhay na under ng ating mga magulang ay sa atin. Well, technically, yung established na bahay, yung araw-araw na pagkain, yung magagandang sasakyan na tinatamasa nating mga anak sa buhay or sa poder ng ating mga magulang, pag dumating yung panahon na tayo sumeperate dahil sa tigas ng ating ulo, hindi na natin matitikman yun. Because in the first place, hindi yun sa atin. At gaya nga na sinabi dito, na sin separates, kung tayo man ay nagkasala, mga kapatid, yan ay pagkakait sa atin. And lastly, mga kapatid, ang sabi niya dito, judgment is real. Every soul will give accounts. Nisip ko, mga kapatid, ano kaya itong mga accounts na ito? Actually, sinabi sa 2 Corinthians, mga kapatid, na ito yung mga accounts na kung saan susilitin tayo ng Panginoong Hesus sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. So, ibig sabihin ba, Kuya Joe, yan yung mga bagay na dapat pala mas okay, nagagawa na lang tayo ng mabuti at saka masama? No. We always keep in mind before it's too late kung sino yung judge, ang Panginoon. So, makikita natin kung paano siya mag-judge. Hindi yan lang basta sa kung ano yung ginawa nating mabuti o masama. Technically, kung ano ang ginawa nating mabuti o masama sa ating katawan, sa ating pamumuhay na supposedly ay dapat nagpupuri sa Kanya. And lastly, mga kapatid, hell exists. Ayun na pag-uusapan po namin ito. Nakakala po nung iba, sinasabi nga po ng iba, okay lang na mapunta ako sa hell. Kasi nandun naman yung mga kakilala ko. Parang yung mga kabataan lang po ngayon, mga kapatid, na grabe na kung gumawa ng kasalanan. Hindi nila alam kung ano ang paghihirap pagdating sa kulungan. Ganon din po ang impyerno. Sinasabi dito na ang impyerno, mga kapatid, ay, sa Mark, mga kapatid, sinabi dito na ang impyerno ay walang hanggang lumalagablab na apoy at uod na kumakain ng laman. At hindi po yung gaya ng sinasabi nila na nandun naman yung mga kakilala ko. No.
on the spot kung saan ka nilaglag sa lugar na yan, mga kapatid, doon ka na panghabang buhay. At wala kang ibang mararamdaman kundi sakit. Wala kang ibang maririnig kundi hiyawan at pagtangis. Amen. Praise the Lord. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. Amen. Kasi muli ay pinapaalala niya sa atin yung mga bagay na dapat natin nalalaman bago pa man mahuli ang lahat. Amen. Ito po ay para sa lahat, no? Ito po ay para sa lahat ng may pandinig at nakikinig at sa mga tao na kung saan ay kayang abutin ng salita ng Diyos. Amen po. Kagaya po ng na-share po sa atin nating mga kapastoran, no? Ito yung mga bagay na dapat alam natin bago pa man mahuli ang lahat. At ito po rin po ay sinare po nila Pastor Mulo at ni Pastora Iya, yung number 7 hanggang 12. Amen po, na kung saan po, ang tinutukoy po ng Panginoon dito mga kapatid ay dapat alam mo to. Amen, bago ka umalis dito sa mundo. Dapat alam ko to bago ako umalis dito sa mundo. Amen po. Ang tinutukoy po ng Biblia rito mga kapatid is dapat aware tayo. Dapat tayo ay alam natin na itong mga bagay na to ay nag-i-exist. Amen. At ang sabi niya po rito mga kapatid, kapag tayo, no, kanina sinare po ni Kuya Joe yung mga bagay, yung keys to have salvation. Amen. And sinabi rin niya yung bagay na makakapagpahiwalay sa atin sa Diyos, which is yung kasalanan. At ang kasalanan, mga kapatid, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. At tunay nga, kung totoo ang langit, ay totoo rin ang impyerno. Amen? Na kung saan, isa lang ang kapupuntahan natin. Kung hindi langit, impyerno. Amen po? Kaya naman po, nire-remind tayo ng Diyos na ang repentance ay required. Iyon po yung sinasabi sa number 7, mga kapatid, no? Nire-required tayo ng Diyos na tayo po ay mag-repent. Amen? Kasi, kapatid, hindi pwede ang kasalanan sa langit. Hindi tinatanggap ang kasalanan sa kalangitan. Amen po. Ang sabi niya sa Luke chapter 13 verse 3, so you must turn away from all the bad things and you must turn to God. Amen po. Ang katwiran ng mga tao, mga kapatid, ay sabi niya nasa huli ang pagsisisi. Pero alam niyo po, ang sabi ng Biblia, ngayon pa lang magsisi na tayo. Amen. Kasi mga kapatid, ang kapatawaran ay dito sa lupa. Amen. Ang kapatawaran ng mga kasalanan na ginagawa natin dito sa mundo ay ibibigay ng Diyos habang tayo ay nandito. Amen po. Alam mo kapatid kung bakit ang katawan ng tao ay walang haba sa paggawa ng kasalanan? Bakit itong katawan natin ito ay kahit anong pilit mong supilin ay gusto pa rin niya ng kasalanan? Kasi kapatid, itong katawan na to, hindi to kasama na pupunta sa langit. No? Unless, maabutan tayo ng rapture, pero what if abutan tayo ng kamatayan? Kaya nga po, kapag namatay ang isang tao, ang kanyang katawan ay naiiwan dito sa lupa. Ito ay nabubulok. Amen? Ito po ay kinakain ng mga uod kapag binaon sa lupa. Kaya itong katawan na to ay walang haba sa paggawa ng kasalanan kasi it does not care about salvation. Ang ating espiritu at kaluluwa ang maliligtas, no, kapag tayo ay sumunod sa Diyos. Amen? At ang sabi niya po rito mga kapatid, turn away. Lumayo tayo. Amen po, umalis tayo. Saan? Sa kasalanan at manumbalik tayo sa Panginoon. Amen po. At alam niyo po mga kapatid, hindi lang ito basta manumbalik, no? Sabi niya po sa Santiago, chapter 4, verse 7, therefore, submit yourselves to God, resist the devil, and he will run away from you. Amen? Kapatid, ang repentance sa mga kasalanan ay mababaliwala if we are not surrender ourselves to the Lord. Why? Kasi hanggat hindi natin sinosurrender ang buhay natin sa Diyos, yung mga kasalanan na inihingi natin ng tawad noon ay maaaring bumalik sa atin at magawa ulit natin. Bakit? Bakit, Ate Tina? Because if you don't surrender yourself to the Lord, hindi mo binibigay ang authority sa Diyos to control your life. Amen?
Kaya nga po, ang sinasabi sa atin ng Biblia, mga kapatid, submit ourselves to the Lord. Kasi when we submit ourselves to the Lord, that means you are giving the authority, you are giving the control, you are giving the custody to the Lord. Na siya ang magkokontrol ng buhay mo. Na siya ang magde-decide sa buhay mo. Kaya po mga kapatid, the more na surrender tayo sa Lord, mas lalo tayong malayo makagawa ng kasalanan, no? Hindi ko sinasabi na hindi tayo makakagawa ng kasalanan, ngunit mas malakas ang kontrol ng Diyos sa atin at tayo ay mas makakalayo sa kasalanan if we surrender ourselves to the Lord. Amen po? Kaya nga po mga kapatid, no? Tatalon po ako sa verse 12, sabi niya po rito mga kapatid, kung tayo ay humingi na ng kapatawaran sa Diyos, ang sabi po sa number 12, forgiveness offered. Amen po? Na kung saan, mga kapatid, sa paghingi natin ng kapatawaran sa Diyos, hindi tayo sumusuntok sa buwan. Hindi natin sasabihin na patatawarin kaya ako ng Diyos? Baka hindi ako pinatawad ng Diyos. No. Ang sabi rito mga kapatid, sa 1 John chapter 1, verses 9 to 10, sabi niya, but if we tell God about our sin, then He will forgive us. Amen? He will take away from us all our sins. Kapatid, malinaw na sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi nagbabawas ng kasalanan. No? Ito po yung maling paniniwala natin mga tao noon. Kahit ako personally, nakakala ko pag nisimba ako, mababawasan ng kasalanan ko. No. Pero sinasabi ng Diyos, the Lord take away all our sins. That means, inaalis niya. Amen? Ang Diyos ang nag-aalis ng kasalanan. God is true and fair. So, He will do what He promised. Ginagawa niya kung ano ang ipinangako niya. At kapag sinabi niya na confess your sin to the Lord, He will forgive us. Totoong sinabi niya na pinatawad na tayo. At ang sabi niya po rito, then we are saying, then He will do what is right. No? Ngayon, gagawin to ng Diyos kasi alam niya ito yung tama, ang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kapatid, kapag pinatawad ka na ng Diyos, ang next step na gagawin mo, patawarin mo ang sarili mo. Minsan kasi, kapatid, hindi na yung kasalanan ang bumabagabag sa'yo, ginigilty mo na lang yung sarili mo. Pero ang sabi ng Diyos, kapag kinonfess mo ang kasalanan mo sa Diyos, kapag kinonfess ko ang kasalanan ko sa Diyos, andoon yung assurance na sinasabi ng Biblia, papatawarin tayo ng Diyos. Amen. Pero may sinasabi rin po siya sa verse 10. God says, sabi po niya rito, sabi niya, God says that all people have sinned. That means lahat ng tao, mga kapatid, kahit ako, si Kuya Joe, at lahat ng mga tao ay nagkasala. No? At ang sabi niya rito, but we may say that we have never sinned. Pero pwede mong sabihin na, kahit kailan di ako nagkasala. No? Sabi niya po rito, lahat ng tao ay nagkasala. Pero pwede nating sabihin na hindi tayo nagkasala kailanman. Ito mga kapatid ang sabi ng Diyos, then we are saying that God is not telling the truth. Amen po? But we may say that we have never sinned. Then we are saying that God is not telling the truth. We have not accepted His word at all. That means, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, lahat tayo ay nagkasala, pero kapag sinasabi natin na, never ako nagkasala, ang sabi ng Biblia, kahit kailan hindi mo pinaniwalaan ang salita ng Diyos. That means, mga kapatid, ang kapatawaran na hindi nagkaroon, ang kasalanan na hindi nagkaroon ng kapatawaran, ay ang kasalanan na hindi hinihingi ng tawad sa Diyos. Amen po? Kung inaamin natin na tayo ay nagkasala, sabi ng Biblia, patatawarin tayo ng Diyos. Ngunit, kung sinasabi natin na hindi tayo kailanman nagkasala, kahit kailan hindi natin nakuha ang kapatawaran na galing sa Panginoon. Amen po? Mas mabuti pong sabihin natin na, Panginoon, nagkasala ako, patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan. Kaysa sabihin natin na, Panginoon, malinis ako at hindi nagkasala. No? Dahil sa harapan ng Diyos, ang sino mang nagpapakumbaba, siyang itinataas. Amen po? At ang sabi niya po rito mga kapatid, kapag tayo po ay nag-confess ng sin natin sa Diyos, in-offer niya ang forgiveness,
Ang sabi niya po, mga kapatid, sa susunod, which is sinabi niya sa number 8, grace is available. Amen po. Mga kapatid, ang salvation po ay hindi mo pinagtrabahuhan. Ang kaligtasan ay hindi po pinagtrabahuhan at hindi pinagtrabahuhan ng sino mang tao dito sa mundo. Sapagkat sa John 3:16 pa lang, no, sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay naligtas. At ang sabi niya sa Ephesians chapter 2, verses 8 hanggang 10, sabi niya, God has saved you only because He Himself is very so kind. That means, hindi natin pinaghirapan ang salvation natin. Hindi dahil sa mabait ka, kaya ka naligtas. Hindi dahil sa masipag tayo, kaya tayo naligtas. Hindi dahil sa matalino tayo, kaya tayo naligtas. Kung hindi, dahil sa mabuti ang Diyos, kaya niya tayo iniligtas. Dahil sa kabutihan ng Panginoon. Ang sabi niya rito mga kapatid, He has saved you because you believe Him. The only thing na ginawa natin at ang ambag lang natin sa kaligtasan natin mga kapatid ay naniwala lang tayo sa Panginoong Jesus. Yun lang. Kaya kung hindi ka naniniwala na si Jesus ang nagligtas sa atin, ang kaligtasan na nakuha natin sa pamamagitan ng kabutihan ng Diyos ay hindi rin natin makukuha. Kaya wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Wala tayong maipagmamalaki na anumang bagay na ginawa natin na mabuti, no? Kapaki-pakinabang sa ibang tao, kapaki-pakinabang sa bansa, sa ibang tao, dahil hindi iyan ang dahilan kung bakit tayo naligtas, kundi dahil sa kabutihan ng Panginoon. So, nobody has any reason to say how good they themselves are. So, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na, Panginoon, alam ko, kaya ako naligtas kasi magaling ako, matalino ako, mabait ako, masunurin ako, nag-aaral ako mabuti, no, gumagamit ako ng po at opo, umuwi ako na maaga sa bahay. No, it's not. Sabi niya po rito mga kapatid, kaya tayo naligtas kasi mabuti ang Panginoon sa atin. Amen? Ngayon mga kapatid, kung ang grasya ng Panginoon ay binibigay sa atin dahil sa siya ay mabuti, ang obedience naman po ang nagiging dahilan kung bakit mananatili sa atin ang kaligtasan. Amen po. Ang pagsunod natin, no? Ang pagsunod natin ang magiging dahilan kung bakit tayo patuloy na maliligtas. Kung bakit patuloy na binibigay sa atin ng Diyos ang kaligtasan, it's because of our obedience. No? Ulitin ko mga kapatid, hindi natin in-earn, hindi natin pinaghirapan ang kaligtasan, pero nang dahil sa pagsunod natin, patuloy yang ibibigay ng Diyos. Amen? Hindi ito mga kapatid, sinasabi lang. Hindi ito sinasabi lang, pinopost, pinapakita sa pamamagitan ng pagsusulat, love letter, sa mga salita natin, sa shared post natin ng verses sa Facebook or paglalagay natin ng notes, no, or ano pa man. Ang sabi niya rito mga kapatid sa John chapter 14 verse 15, if you love me, you will obey me, you will obey what I have asked you to do. So ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal sa Panginoon mga kapatid ay pinapakita sa gawa. Amen? Ito po ay pinapakita sa pamamagitan ng paggawa mo, paggawa ko, pagsunod ko sa mga utos ng Diyos. Kahit paayaw mo, amen, kahit paayaw ko. Pero dahil sa sinabi ng Diyos, gagawin natin dahil mahal natin ang Panginoon. Amen po. Mahirap mahalin ang kaaway. Amen. Mahirap mahalin ang mga nakasakit sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, love your enemy. Kapatid, hindi na dapat tayo nagkakaroon ng kaaway. No, hindi na dapat tayo nagkakaroon ng mga tao na kaaway natin. Sapagkat ang isang tao na pinatawad ng Diyos ay dapat nagbibigay ng kaligtasan. Ang mga tao nagbibigay sa atin ng sama ng loob ay may karapatan din patawarin. Ngayon, para saan ba yung pagpapatawad natin mga kapatid? Sabi niya rito, upang patawarin ka ng amang nasa langit, kailangan din tayong magpatawad. Amen. If you love me, you will obey me. Yun ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos ay pinapakita sa pagsunod, hindi lang sa salita, no? Hindi lang sa pagpo-post, hindi lang sa pagno-notes, hindi lang sa
pananalita natin kung hindi ito ay ginagawa at pinapakita. Amen? Kung tayo po ay sumunod para sa ating kaligtasan at nakita ng Diyos na tayo ay sumusunod. Alam mo kapatid, dahil sa pagsunod mo sa mga bagay na sinasabi ng Diyos, sa mga bagay na sinasabi ng Biblia, maniwala ka. Kagaya na sinasabi sa number 10, you can be changed. Amen? Kaya mong magbago. Kaya nating magbago. Kaya tayong baguhin ng Diyos. Sabi niya po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone is in Messiah or in Christ, he is a new creation. All things have disappeared, and look, all things have become new. No, wala na yun dati, ikaw ay bago na. No, hindi ka na pwedeng tawagin sa dati mong kasalanan, hindi na tayo tatawagin sa ating kasalanan or sa ating mga nagawang mali, kundi tatawagin na tayo sa panibagong tayo. Amen. Alam niyo po mga kapatid, may isang kwento nga po dito, katulad ni Nicodemo, na alam ko nabasa niyo na to sa John chapter 3, no? Verses 1 hanggang 17, na kung saan na si Nicodemo ay nagtanong, no, kay Jesus, na ang tanong po niya, no, paano? Amen po, sabi niya, Guro, alam namin na kayo ay tagapagturo mula sa Diyos dahil wala kagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo, maliban na sumasa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, amen po, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, mapapabilang sa kaharian ng Diyos, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Amen po. Sa English version po mga kapatid, sabi niya po rito, unless we must be born again. Amen. Ala, Ate Tina, paano yan? So kapag born again ka, ikaw lang ang maliligtas. Kapatid, ang pagiging born again ay hindi relihiyon. Don't make it wrong. Walang relihiyon na makakapagligtas sa tao, walang simbahan na makakapagligtas sa tao, tanging relasyon mo sa Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, you must be born again. Ngayon, sabi niya po sa verse 6 mga kapatid, no? Sabi niya, ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay, ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay spiritual. Ibig sabihin mga kapatid, pag sinabi, you must be born again, kailangan mga kapatid, yung espiritu mo ay iba na. Ano po ba ang espiritu mga kapatid? No, yung takbo ng pag-iisip mo ay iba na. Kailangan hindi na tayo yung dating way ng pag-iisip na kapag tayo ay nakaramdam ng sakit, sasabihin natin na mamamatay na ata ako, hindi ko na to kaya. No. Kasi kapag tayo ay na-born again na at ang isip natin ay nabago na, pag nakaramdam tayo ng sakit, ang sabihin natin, salamat Panginoon, magaling na ako. Sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita na sa pamamagitan ng mga latay mo, magaling na ako. At nang sa ganong paraan, mga kapatid, nakikita natin ang paghahari ng Diyos. Makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Kailangan meron na tayong change of mind. No? Alisin na natin yung kaisipan na kapag tayo ay pinanganak na mahirap, tayo ay mamamatay na mahirap. Alam mo ba kapatid, na kapag tayo ay namatay na mahirap, nagkasala tayo. Sapagkat ang isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi mo nagawang basahin ng Biblia, sapagkat sa kanyang mga salita, itinuturo ng Diyos kung paano tayo pagpapalain at makaalis sa kahirapan. Amen. Ang sabi niya po rito mga kapatid, no, mababago na tayo sapagkat nabago na yung isipan natin. Wala na yung dating pag-iisip, tayo ay bago na. Bago na tayo mag-isip, bago na tayo magdesisyon, hindi na pabara-bara yung desisyon natin sa buhay, kaya na natin piliin yung tama sa mali. Amen, kaya na natin piliin yung makakabuti, no? Kesa sa makakasama sa atin at kaya na natin ipaglaban yung pananampalataya natin at pag-ibig natin sa Diyos. Ngayon po mga kapatid, kung tatanungin niyo po kami, at Titina, Kuya Joe, ano ba yung nakikita niyong dahilan? Bakit kailangan natin pagdaanan itong mga to? Simple lang po, ang sabi niya po sa number 9 mga kapatid, your life has a purpose. Kasi kapatid, merong plano ang Diyos sa buhay mo. At ang isa sa plano ng Panginoon, plan to prosper you, not to harm you, to give you hope in the future. Sabi niya po sa Jeremiah 29 verse 11. Ayaw ng Diyos, kapatid, na tayo ay mabuhay dito sa mundo na punong-puno ng pighati, punong-puno ng sakit. Ang gusto niya, mabuhay tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. At ang isang purpose po ng buhay natin mga kapatid, maging living testimony tayo sa mga taong nawawalan ng pag-asa at ilapit sila sa Panginoon. Amen po na ang buhay natin kapatid ay hindi baliwala.
ang buhay natin ay gagamitin ng Diyos upang siya ay mapapurihan, upang siya ay patuloy na maitaas dito sa mundo. Kagaya po ng Lord's Prayer, no? Mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, kagaya diyan sa langit. Na kung saan sa kalangitan, ang Panginoon ay pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila. At iyon din ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Ang mapapurihan, madakila, masamba siya. Sapagkat walang ibang karapat-dapat sa ating pagpupuri, walang ibang karapat-dapat sa pagsamba natin, kundi ang Panginoon. Alam niyo kapatid, tapusin ko dito sa isang kwento, ano po? Meron pong isang elepante, isang batang elepante, na kung saan po ay yung paa niya ay tinali sa isang maliit na puno, no? So, bata pa po yung elepante, yung isang paa niya, tinali nung tagapag-alaga doon sa maliit na puno. Dahil sa maliit pa nga itong elepante, sinusubukan niyang umalis doon sa pagkakatali sa kanya, pero hindi niya nakaya. Hindi niya nakayang umalis doon sa pagkakatali sa kanya, doon sa maliit na puno. Alam niyo, dumaan yung taon, dumaan yung maraming panahon. Itong elepante na to, lumaki na siya, as in malaki. Mas malaki na siya doon sa puno na pinagtatalian niya. Pero alam niyo po mga kapatid, ang kawawang elepante, bagamat siya'y lumaki na at lumakas, never niya nang inattempt na umalis sa pagkakatali sa kanya. Dahil ang takbo ng isipan niya, hindi niya kayang umalis. Alam niyo, ganun ang gusto ng kaaway sa atin. Ang gusto niya, manatili ka doon sa pag-iisip. No? Manatili tayo doon sa kaisipan na hindi mo na kaya umalis sa kasalanan. Hindi mo kaya. No? Wala ka ng pag-asa. Hanggang dyan ka na lang. Wala ka nang magagawa. Hanggang dyan lang ang buhay mo. Pero alam nyo, simula nang dumating ang Panginoong Hesus, tayo ay nagkaroon ng panibagong pag-asa. Binigay niya kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na kasama siya. Kaya kapatid, ang buhay mo ay hindi baliwala. Ang buhay mo ay isang buhay na patotoo dito sa lupa na kung saan mapapapurihan ng Diyos at madadakila ang pangalan niya. Kaya kapatid, gamitin natin ang ating buhay bilang isang patotoo at isang buhay na testimony sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Sipin na niya po namin ang lahat na samahan niyo po kami sa pagpupuri sa Panginoon, sa pagpapasalamat sa kabutihan niya sa buhay natin. Hallelujah. Ama, salamat sapagkat Lord, binigyan mo kami ng pagkakataon na muli, O Diyos, ay mapapurihan ka, Panginoon. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, Lord, natutunan namin muli, O Diyos, yung mga bagay na nais mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat sapagkat, Lord, ni-remind mo kami muli, Panginoon, na mga bagay na to ay dapat namin matutunan, O God, bago pa man mahuli ang lahat. Hayaan mo, Lord, na sa mga oras na to ay purihin ka namin sa pamamagitan ng aming pag-aawitan na nagmumula sa aming mga puso, sa pagtaas ng aming mga kamay at ng aming mga tinig. Ikaw, Panginoon, yung madakila, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan at kalulubog sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso nag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Muli po, Diyos, pupurihin ka namin. Nawa ay tanggapin ang buhay na daan na kalulubog sa iyong harapan. Ang bawat paghinga
pagpintig ng puso'y nag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itananghal kita, ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y nag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita, ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y nag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita, ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y nag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita, ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y nag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita, ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y nag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita, itatanghal kita, itatanghal kita.
alay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Ang bawat paghinga, pagdating ng puso'y nag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Itatanghal kita. Itatanghal kita. Hallelujah, O Lord, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, kami muli nagpapasalamat sa ito, Panginoon, na kami pinagsama-sama, Panginoon, upang makapagbuli, mag-aaral lang yung mga salita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming inaasahan, Panginoon, Yes, na papakita, Panginoon, ng mga bagay na dapat namin matutunan bago pa man mahuli ang lahat sa aming buhay. Lord, tinataas namin ang aming darating na camping, Panginoon. Tagumpayan mo lamang, Panginoon, ay alam mo na ang gawain ito ay para sa iyo, Panginoon. Provide mo, Panginoon, yung mga pang-camping, Panginoon, at magabagi mo, Panginoon, yung mga sasama, Panginoon. Pakita mo sa kanila kung paano ka kumilos sa darating na camping, Panginoon. Lord, bigyan mo ng sapat na lakas at tibay ng kalooban at wisdom, Panginoon, ang aming mga spiritual leaders, Panginoon, na magpa-participate ngayong darating na camping sa bumubuno ng aming head pastor, si Pastor Boy, Panginoon, pati po ang aming mga district pastors, noon, mga leader ng ating mga committee, Panginoon, mga elders, Panginoon, na patuloy na sumusuporta sa gawain mo, Panginoon, sa punang kanilang mga pamilya, Panginoon, at ng mga workers, Panginoon, na kasalukuyan ngayon nakadeploy, Panginoon. Yes, Patuloy mong ibigay sa kanila yung desire, Panginoon, ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Pakita mo sa kanila, Panginoon, bigay mo sa kanila yung mapagpalang kamay, Panginoon, na kung saan sino man ang matampian ng kanilang mga kamay, Panginoon, may sasama sa camping ay makakasama rin namin na maglingkod sa iyo, yes, Panginoon. Tatas namin ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Bigay mo sa kanila, Panginoon, yung kapanatagan ng loob, Panginoon, sa pagsama sa darating na camp, Panginoon. Tatas namin, Panginoon, ang aming leader ng aming bansa, Panginoon, na si Presidente Marcos, Panginoon, pati kanyang mga gabinete, Panginoon, sa po ng mga senador, mga kongresista, Panginoon, mga mayor, pati po ng mga governors, Panginoon, mga ekutibo, aming mga barangay, mga munisipyo, Panginoon. Pakita mo sa kanila, Panginoon, ang kahalagahan ng ginagawa mo, ginagawa ng iyong mga lingkod, Panginoon, sa mga tao, Panginoon. Bigay mo rin sa kanila, Panginoon, yung pagiging mapagbigay, Panginoon, na makita nila, Panginoon, ang kagandahan sa lipunan ng mga salita mo, Panginoon. yes, Lord, kiniklaim namin at nakatagumpayan at proteksyon, Panginoon, sa mga darating pang mga gawain, Panginoon, sa labas at loob ng Rema Evangelistic Church International. Pangalan ni Jesus, pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, O Diyos, sa pagka-Lord, binigyan mo kami ng pagkakataon na muli, Panginoon, ay makapag-aral ng iyong mga salita, O Diyos. Patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang bawat simbahan, Panginoon, ng Rema Evangelistic Church International, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa patuloy yung pagpuprovide, Panginoon, aming pangangailangan, Panginoon, simula sa renta, O Diyos, hanggang sa mga allowances, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga taong tinawag mo, Panginoon, upang sumuporta, Panginoon, at patuloy mo magamit, Panginoon, sa ministry, Panginoon, ang pagbibigay, O Diyos. Patuloy mo ibalik sa kanila ito, Panginoon, upang, Lord, patuloy nilang maramdaman, O Diyos, yung pagpapalad na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, maging, Lord, yung mga simbahan na bubuksan pa lang, Panginoon, na nais mo, O Diyos, na mabuksan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga manggagawa na tatawagin mo ngayong camping, O Diyos. So, na nga, Lord, na ngayon pa lang ilagay mo na sa mga puso nila, Panginoon, ang kaalaban ng paglilingkod, O Diyos, yung kauhawan, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong mga salita sa mga kaluluwa, O Diyos. Lord, yung burden, Panginoon, ay patuloy na umalab sa kanilang mga puso at patuloy magamit ang bawat isa sa amin mightily and effectively ayon, Panginoon, sa pagkakatawag mo sa amin, O Diyos. Lord, nagdideklara kami, Panginoon, na magandang panahon, Panginoon, sa araw ng camping, Panginoon.
Lord, hindi mo kami binigo noon pa man hanggang ngayon, O Diyos. Patuloy kaming aasa sa pagkilos mo, God. We apply the blood of Jesus, Panginoon, sa campsite, O God, na Lord, na tinalaga mo na mapagganapan ang iyong gawain, O Diyos. Ngayon pa lang, Panginoon, proteksyonan mo na ang lugar na yan, Panginoon, at magpadala ka ng libo-libo anghel, Panginoon, upang i-cover, Panginoon, ang bawat sulok, Panginoon, ng Nangka High School, O God. Lord, maging sa mga tao, Panginoon, na gagamitin mo, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain mong ito, ikaw, O Lord, yung patuloy na mangusap sa kanila. Salamat, Ama, tunay nga, Lord, na ikaw, O Diyos, yung patuloy na madakila sa buhay namin. Sineselyuhan namin ang banal na dugo ni Jesus, ang bawat prayer request ng aming mga kapatiran, O Diyos, sa mga kapatiran namin nakakaranas ng sakit sa mga oras na to, Lord. Tunay nga, O Diyos, i-normalize mo, Panginoon, ang kanilang katawan at i-restore, Panginoon, yung lakas na nawala, Panginoon. At upang sa ganon, Lord, ay patuloy na makumpleto, Panginoon, ang pagpupuri namin, Panginoon, at masabi namin, O Diyos, na tunay nga na kumikilos ka sa aming mga buhay. Salamat, Ama. Tunay nga, Panginoon, na ikaw, O Diyos, yung patuloy na magpala sa mga taong patuloy na umaasa, Panginoon, sa iyo. Sapagkat, Lord, sinabi mo sa iyong salita, hindi mo kayang biguin ang mga taong umaasa sa iyo. Kaya naman, Lord, ikaw, Panginoon, yung patuloy na madakila sa buhay namin. Tinataas namin ito sa matamis at dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa atin at pagpalain po tayo ng Panginoon.